sa totoo lang, tatlo ang final namin case, ha? I also submitted for DC-20, the case of Rodrigo Roa Duterte. Okay. Sa kanya mga statements doon sa last rally. Opo. So, we already submitted it for unlawful utterances at saka inciting to sedition. So, nandun na rin sa docket ngayon at for case build-up na rin yung reklamo natin kay former President Duterte. Which specific statement po that you made? Ay, gusto niyang patayin ng 15 senador na gusto nilang bombahin. So, ayan, nakafile na sa DC-20 for case build-up na ang kaso na yan. Ang sabi po, kahit si Justice Secretary Remulla kanina, medyo iba naman daw po talaga yung language ni former President Duterte. Alam niyo, bagong Pilipinas na eh. Hindi na pwede yung ganong mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. Kaya nagkakagulong, ang gulo-gulo na nga ng pinagdaanan ng bansa natin in the past 6 years. Hanggang ngayon ba naman, dadalhin natin ang gulo na yan. Na puro patay-patay na lang. At pagkatapos, if they will be taken on their word, bigla na lang sasabihin na joke only. Or yung latest naman na palusot, he is only expressing a legal opinion. Hindi na po pwede yun. That's already too much. Sir, proprio po ba ito o may nag-file ng complaint sa inyo na ibang tao? I am filing this as a citizen. And you know, I'm a policeman. And it's part of the PNP to make sure that we protect the citizenry from criminal activities like this. Maliit lang tingnan yan. Pero it is being uttered by a former president. Hindi malayo na gayahin or he will be taken he will be taken seriously by his blind supporters. Kasi nangyari na yan di ba? Sabi niya, pagpapatay ng mga, di ba? Pagpapatay ng mga adik, nangyari nga. Maraming nga nagpatayan na hindi na natin maintindihan kung saan ang galing. At sinasabi nila, mga vigilante na lang ang mga palusot. But the fact remains na maraming namatay dahil he encouraged it during his term. Sir, clarify ko lang. Ano na po yung mangyayari yung seasonal after the case build-up? We'll be filing it for, pag natapos ang case build-up, it will be filed for preliminary investigation. And formally, he will be given a copy of the complaint na inakyat so that he can have his counter affidavit on the case. Sir, clarify ko lang, you are filing as your person, not as CIDG. I am filing it as both as CIDG chief and as a Filipino, as a policeman. Because anybody can file that. So hindi ko naman hihintayin kung sino pa. Para anong nandito tayo sa PNP at nag-CIDG chief pa tayo, kung hindi natin pangunahan na ibang mga kababayan natin na tahimik lang sa sidelines, pero talagang galit din naman, hindi naman accepted sa lahat ng tao ang kanyang ginawa Sir, ano po ba? Kinonsult niyo yung higher ups sa PNP before making this move po? Well, I told my bosses that I'm filing the case. And, meron naman tayong latitude para mag-decide on our own on this level. So, ginawa ko ang decision na ito. Sir, na-coordinate din ba ito kay Senate President Chis Escudero? Kasi so far wala pa sa kanilang mga senador ang naglalabas ng cause of concern regarding sa statement ng dating Pangulo. As of the moment, kasi talagang I did this as a patriotic Filipino na nandito tayo premier tayo ng law enforcement at kami ang nandito na dapat nagpapatupad ng batas. At kitang-kita sa harap namin, sa harap nating lahat, na ang batas ay nilalapastangan. So, we deem it necessary to file the case under the guidance of the Chief PNP. Would you suggest, sir, na yung mga senators who filed a complaint themselves, kasi sila rin naman yung directly will be endangered because of this? Depende na sa kanilang appreciation ang situation. Nasa kanila na yun kung gusto nilang mag-file, they are most welcome to come to our office and file the complaint. They can contact us, we can send investigators to get their statements and we can file the case. Wala po bang political pressure ito given that the Vice President is in a similar situation with the filing of the NBI na cases din? Alam nyo, this is beyond politics This is beyond politics. Huwag nyo isipin na ito ay politika at ako'y ginagawa to para kilingan ang politika. Wala kaming politika dyan. Ang nakalagay dun sa statement ay maliwanag na enumeration ng mga violation of laws na nakasulat sa ating mga batas. Hindi po pwedeng lapastanganin lang yun ng ganun-ganun na lang. Lalo na ng isang tao na palaging nasa limelight at palaging nagbibigay ng kung ano-anong mga assurances na at the end of the day, pag nangyari nga, ay bigla na lang iiwanan ang kanyang mga pinangakuan. Sir, for grave threats din ba ang recommend? Sa ngayon, ang sa amin is unlawful utterances. Nasa case build-up ngayon yan,
kung gustong dagdagan ng DOJ ang kanilang mga nakikitang mga kaso. May walang sedition, sir. Unlawful utterance. Meron kaming, may final ako, inciting to sedition. That's inciting to sedition naman talaga ang kanyang ginawa eh. So, inciting to sedition at unlawful utterances Yes. po. So, pwedeng makakita kaya, sir, ng papel na posible ba yun? Iniligay namin muna sa docket at I'll give you the update pag nabigyan ako ng copy.